Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ay, niyo ako, dalawa po yung tanong ko kasi galing na po sa amin itong mga Senate reporters. First po, sir, sabi ng isang taga-alyansa si Senator Amy, naiilang na raw po siyang sumama sa mga sorties dahil daw po sa nangyaring arrest nga po kay Pangulo. Sir, do you still think it is to your advantage na kayo po ay kinakampanya at manok ng administrasyon during this time? Kayo daw po muna, Kong. Kung advantage na ating mga candidates ay alin ang unang sagutin ko, yung AI or yung... Sige sir, kay Sen Amy muna sir. Paalam po ba siya, hindi na siya sasama? Kasi sabi niya naiilang na daw siyang sumama sir sa mga sorties after the arrest. Wala naman siya sinabi, but if that is her stand, then we will respect her stand, no? So mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya tungkol dito sa alyansa. But formally, she has not informed me, but if that is her official statement, then I will take it as it is now. Pangalawa, kung ano po yung advantage ng pagiging alyansa. May advantage kasi alam naman natin na may 3 years pa si President Bongbong Marcos. No? At katulad na ng ginawa niya dito, pinuntahan niya yung mga proyekto niyang napakahalaga, yung CALAX. No? And alam naman natin, hindi naman dyan nagtatapos yung mga proyekto. So marami pang proyekto in the pipeline. So para matuloy itong mga napakagandang proyekto ito, napakahalaga na supported by yung legislative agenda niya ay masuportahan ng mga kasama nating senador. No? Kung titignan ng ating mga kababayan yung bagay na yan sa ganitong perspektibo, maniniwala sila na talagang importante na suportahan ng alyansa. At ito ang sinasabi natin paulit-ulit kahit sa speeches ni Presidente, talagang makikita. Ang tignan na lang natin, katulad ng sinabi ni Abby Binay last time, huwag natin tingnan kung pro-Marcos o pro-Duterte. Tignan natin yung individual qualifications ng bawat kandidato. Nasisiguro ko, pag pinagkumpara yung individual qualifications ng kandidato, talaga makikita na mas qualified po yung mga kandidato ng alyansa. So pag pinagsama natin yung qualifications ng kandidato ng alyansa at yung magandang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita natin mas mapapabilis ang development sa ating bansa. No? At makikita natin, tuwing pupunta kami sa isang rally at pupunta siya dito, ano ba yung common doon sa lahat ng rallies na yun? Ang common doon sa lahat ng rallies na yun is katulad dito, aside from the CALAX, ay pinupuntahan niya lagi yung Regional Development Council. No? Napakahalaga ng Regional Development Council meeting dahil dito dapat nagsisimula yung pinopropose na budget na ipinapasok sa National Expenditure Program. At pag sinabing budget, pag maganda ang pagkabalangkas ng budget, ibig sabihin efficient ang gastos ng pera ng gobyerno para mas mabilis matanggap ng ating mga kababayan yung mga serbisyo at yung mga proyekto. Sir. About the candidates po, do you still think to your advantage na kayo po ay admin candidates sa gitna po ng mga bashing dahil po dun sa nangyari pag-aris ng kay FPRRD? Actually, I do not have any intentions of making a comment on the issue of one of our colleagues and the issue in the events that have been happening or transpiring. Kasi pati sa sinasabing ng bashing, kaliwat kanan ng bashing naman, both fences. Kaya sa akin kasi, ang attitude ko, history has a way of catching up for the past. Ako, I'd rather not look at the past. I'd rather look forward. So looking forward ito, ang pinag-uusapan natin dito the next 3 years, kung ano ang magagawa mo para sa bansa in the next 3 years. Hindi yung nangyari kahapon. Ganun ang attitude ko eh. So, ang pinag-uusapan dito natin, makakatulong ba kami sa bansa natin o hindi? Makakagulo lang ba kami? Diba? Ganun ang attitude ko eh. So I'd rather not talk about them, the past. I'd rather look forward and say that I am ready to serve. We have very good programs. We have a track record to back us up. And we have the experience to be able to deliver these programs well.
that is definitely good for the country. Ganun yung attitude ko. Thank you. May karagdagan ka sa yes, Senator. Nung unang-una kaming ipinakausap ni President Bongbong, dalawa kami ni Senate President Soto noon, ano? As early as June 2023, if I'm not mistaken. Kinuusap kami kung sakali raw kaming tatakbo, baka pwedeng doon kami sa administration slate. At that time, I was reluctant. Not because ayoko, kundi reluctant ako, tatakbo ba o hindi. But then in the course of time, pinag-aralan ko, juxtapose ko yung ano ba yung mga advantages at saka disadvantages kung mag-administrate, kung sakaling tatakbo or mag-independent. Ako independent candidate, but then nakita ko naman yung alignment ng aking mga matagal na mga advocacies doon sa ginagawa ni Pangulong Bongbong. Particularly, pagdating sa budget, ibaba natin yung biyaya ng national budget sa local sa mga local government units. At yun nga yung talagang ginagawa niya. In fact, nagpasa nga siya ng EO 82, hindi ba? Na kung saan, pinapalakas niya yung mga regional development councils. At ginagawa naman niya. Kasi every time na papasal kami sa isang probinsya, naka-organize yung regional development council at may meeting sila doon para malaman ano ba yung mga needs sa mga priorities ng mga malalayong lugar. At yun talagang lapat na lapat sa advocacy ko yun dahil lagi ko nga kinu-question bakit kulang na kulang yung sa National Expenditure Program, yun ang gagaling sa ibaba, yung mga produkto o yung output ng mga local development councils. Pangalawa, narinig ko rin sa kanya digitalization. Yun din yung aking isa sa mga advocacies na ito yung makapagpabawas ng corruption kapag nag-fully digitalize tayo. No, kaya nga, mainam na sana yung napiling bagong DICT Secretary talagang gagawin yung kanyang tungkulin para mapabilis yung pag-digitalize ng lahat ng government transactions, hindi lamang government to government, kung hindi privado to government. Kasi pagka, halimbawa sa customs, kung naka-online lang lahat ng application all the way sa pagbabayad ng tax sa land bank, palagi ko walang human intervention, ang laki na mababawas sa katiwalian. Now, yung anong epekto? Wala. Kasi kami, sabi nga ni Congressman na Toby, yung aming campaign manager, kami naman magre-rely sa mga sarili naming track record at saka sarili naming plataforma. Kaya siguro yung mga tao naman, mas discerning, o can be discerning enough para kilatisin yung mga kandidato na hindi lamang yung mga magagaling mambash o magaling sa fake news ang kala iboboto, kundi tingnan yung mga record mismo ng mga kandidato. At kami naman, masasabi ko, dahil matagal na kami magkakasama sa mga rallies, nagkakakwentuhan kami, may mga alignments yung aming mga gusto na gawin o itulak ng mga panukalang batas kung kami magkakasama-sama sa Senado. Kaya yun lang masasabi ko, walang epekto. Thank you, sir. Sir, isa na lang po last time. Sir, may ingay din kasi ngayon yung kay Senator Bato de la Rosa that he already expressed his intention to seek refuge in the Senate once the ICC warrant is issued. Bilang dating mga senador at future senador, may mga nagsasabi po kasi na parang gagamitin yung Senado para pagtaguan ng isang senador na may criminal. Ang nasa saligang batas, ang alam ko, pagka yung Congress is in session, may legislative immunity, pero limitado. Pagka less than 6 years ang magiging penalty, pwede ka talagang mag-seek refuge at hindi ka pwedeng arestuhin kasi nga mayroong immunity. Pero kung mahigit 6 na taon ang parusa at wala naman session tulad ngayon, naka-recess, paano ka magsisik ng refuge sa Senate? Congress is not in session. So may limitasyon. So pwedeng gawin yun under the two conditions na sinabi ko kanina. Well, iba yung pahayag ng Senate President at siyempre Senate President, discard niya yun. No? Pero or yun ang kanyang opinion. But ako, ang ilokot ko lang, kung ano yung nakasaad sa batas na extent or yung tamang extent ng aming ng legislative immunity ni Senator Bato de la Rosa if and when it comes to that. Thank you po. Thank you. Maybe ask for the next reporter to please state your name.